Si Glenn ay isang kasuklam-suklam at pangit na ulila na mahilig magbasa ng mga kwento. Isang araw, nakatagpo siya ng isang kwento tungkol sa isang makapangyarihang salamangkero na nakaharap sa isang demonyong Panginoon. Tinanong ng Panginoon ng demonyo ang salamangkero kung bakit ito lumaban ng husto at malakas sa kanya. Sinabi ng salamangkero na nakikipaglaban siya upang protektahan ang isang bagay na mahalaga sa kanya. Iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas para ipagpatuloy ang laban, anuman ang mangyari. Kaya, nagsimula ang labanan at gumamit ang salamangkero ng ilang banal na apoy upang tapusin ang Panginoon ng demonyo, at iyon na yun. Sa paglaki ni Glenn, gusto niyang maging salamangkero tulad ng nasa kwento. Gusto niyang maging magician of justice. Noong siya ay naging 15 taong gulang, nagtagumpay siyang sumali sa hukbo ng kaharian at naging pinakamalakas na salamangkero sa kanyang hindi magagapi na orihinal na spell. Isang araw, kinidnap si Prinsesa Ermiana ng ilang masasamang salamangkero. Nawalan ng pag-asa ang reyna at nakiusap kay Glenn na iligtas ang prinsesa. Nagawa ni Glenn na mahanap ang prinsesa at iligtas siya mula sa kasalukuyang mga gumagawa ng masama. Nagsimulang sumigaw ang prinsesa, ngunit sinabihan siya ni Glenn na tumahimik, na binanggit na may mga kaaway pa rin sa paligid at nangakong palaging paprotektahan siya. Doon, nakita niya ang kasama niyang si Sarah, na mahal niya ang kanyang pagkatao. Pero may problema, nagsimulang mamuhi si Glenn sa magic. Nais niyang orihinal na maging isang taong makakatulong sa mga tao. Ngunit ang tanging ginawa niya, ay dumihan ang kanyang mga kamay ng dugo ng iba. Sa kabila ng kanyang emosyon, hindi sumuko si Glenn sa kanyang pangarap dahil nandyan si Sarah para suportahan siya. Hanggang isang araw, nagpunta sa misyon ang dalawa at binawian siya ng buhay. Hindi siya kayang protektahan ni Glenn. Mula sa sandaling iyon, huminto si Glenn sa pagiging isang salamangkero at tumakas, bumalik sa bahay ng kanyang adoptive mother na si Celica, isa sa pinakamalakas na salamangkero sa mundo. Siya ay nag-freeload sa kanya sa loob ng isang buong taon, nakahiga sa paligid at pagiging isang kalunos-lunos na talunan. Hanggang sa may proposal si Celica, gusto niyang maging substitute teacher siya sa isang mage academy. Ayaw niyang gawin ito na sinasabing hindi siya qualified. Ngunit nagpumilit si Celica at nagbanta na iprito siya gamit ang kanyang mahika. Gumawa pa siya ng butas sa isang bahay para ipakitang seryoso siya dito. Natakot si Glenn at sa wakas ay pumayag. Pagkalipas ng ilang araw, nakita natin ang ating sarili sa Fedjit, isang lungsod sa Alzano Empire. May isang batang babae na nagngangalang Rumia, na pumasok sa magic school na yon. Isang araw, nakita niya ang isang matandang lalaki sa kalye na nasaktan ang kanyang daliri. Siya ay isang mabait na babae, kaya pumunta siya upang tumulong. Gamit ang kanyang hilang magic, inayos niya ng husto ang daliri ng lalaki. Siya ay labis na humanga at nagpasalamat sa kanya, na sinasabi kung gaano siya kahanga-hanga. Ngunit narito ang bagay, ang paggamit ng mahika sa labas ng paaralan ay hindi pinapayagan. Kaya medyo mapaglarong sinabi niya sa lalaki, "Hoy, kailangan mong ilihim ito." At ang lalaki, na may mapaglarong kindat, ay nangako na gagawin iyon. Isang araw, naglalakad si Rumia sa paaralan, at sumama sa kanya ang kaibigan niyang si Sistine mula sa parehong akademya. Nag-usap sila tungkol sa isang propesor na huminto, at medyo nag-aalala sila kung sino ang kanilang magiging bagong guro. Habang naglalakad sila, may isang lalaki na tumatakbo at sinigawan silang umalis sa daan. Takot na takot siyang mabangga niya ang mga ito. Si Sistine, na mabilis na nag-iisip na siya, ay ginamit ang kanyang mahiwagang kalasag upang harangan siya, ngunit pinalipad niya siya sa hangin, at napunta siya sa isang fountain. Nagmamadaling lumapit ang mga batang babae upang tingnan siya, at sa kanilang kaginhawahan, lumabas siya sa tubig at tinanong kung okay lang sila. Ngayon, sa bubong ng isa sa mga gusali ng akademya, isa pang babae ang naghihintay ng isang tao, ngunit may isang taong nahuhuli, at hindi siya natuwa tungkol dito. Bumalik kina Sistine at Rumia, patuloy silang nakikipag-usap sa lalaki na nakabangga sa kanila. Paulit-ulit niyang tinatanong kung okay lang sila, at pagkatapos ay naghulog siya ng kakaibang ideya. Nag-act siya na parang kasalanan nila ang pagkabangga nila sa kanya, at sinabing baka magkaproblema sila maliban na lang kung makipagdeal sila sa kanya. Sinimulan niyang suriin ang taas ni Rumia at lahat ng iyon, na naging dahilan para hindi siya komportable. Kaya ginamit muli ni Sistine ang kanyang mahiwagang kalasag at pinalipad muli siya sa hangin. Masyadong kakaiba ang lalaking ito. Samantala, ang buong paaralan ay nagtataka kung nasaan ang kapalit na guro. Nag-aantay ang klase, mas lalong naiinip dahil malapit na matapos ang klase. Nagrereklamo sila at nag-uusap tungkol sa pagsasampa ng reklamo sa student body dahil ito ay hindi propesyonal. Ngunit sa wakas, nagpakita ang guro, at hulaan mo kung ano. Iyon din ang lalaking nakabangga ni Sistine at Rumia kanina. Umakto siya na parang hindi niya kilala ang mga ito at nagpakilalang si Glenn. Mukhang hindi siya interesado sa pagtuturo at nagsimulang makipag-usap tungkol sa kanyang mga libangan, na nakita ni Sistine na medyo boring. Sa klase, isinulat ng bagong guro na si Glenn sa pisara na dapat mag-self-study ang mga estudyante dahil sa sobrang pagod niya. Inihiga pa niya ang ulo sa mesa at nakatulog.
Super nagulat ang mga estudyante, lalo na si Sistine, na hindi papayag na palampasin iyon. Samantala, nakipagtalo naman sa principal ang isa pang guro na nag-aalala sa pagka-late ni Glenn. Alam niyang si Glenn ay hindi nababagay sa pagtuturo sa uri ng mga estudyante na mayroon sila, at sinabi niya na sasabihin lang ni Glenn sa kanila na mag-self-study, iyon nga ang nangyari. Pagkatapos, naghulog ng bomba ang punong guro, wala man lang lisensya sa pagtuturo si Glenn. Ngunit nagtiwala ang principal sa isang makapangyarihang propesor sa akademya na nagngangalang Celica, na nagrekomenda kay Glenn. Si Hailey, ang guro na nag-aalala, ay tinawag si Celica na isang mangkukulam pagkapasok niya, ngunit narinig niya ito. Wala siyang pakialam kung tawagin siyang mangkukulam pero ayaw niyang may manlalait kay Glenn. Tinakot niya si Hailey na bawiin ang sinabi nito, at tumakbo ito palayo, nauutal na humingi ng tawad. Bumalik sa klase, sinusubukan ni Glenn na kumilos bilang isang guro, ngunit hindi niya ito sineseryoso. Ang kanyang sulat kamay ay palpak, at si Sistine ay hindi man lang nababasa ang kanyang isinulat, bagaman hindi nahirapan si Rumia. Nang magtanong ang isang mag-aaral tungkol sa isang pagsasali ng spell, hindi ito mahanap ni Glenn sa aklat at sinabi sa kanya na siya mismo ang mag-isip nito. Nagalit talaga si Sistine, at tinawag niya si Glenn dahil sa pagiging masamang guro. Ipinagtanggol niya ang sarili, hindi raw siya basta-basta makakagawa. Pagkatapos ay tumunog ang bell, at umalis siya nang hindi nagbibigay sa kanila ng anumang takdang aralin o anumang bagay. Pumunta ang mga babae sa locker room para magpalit at maghanda para sa susunod nilang klase. Nagalit si Sistine tungkol sa hindi sineseryoso ni Glenn ang mga bagay, at nag-aalala si Rumia sa kanyang kaibigan. Kinailangan ni Sistine ng kaunting pagpapagaling, kaya tumalon siya sa dibdib ni Rumia, at nabawasan ang galit nito. Naiinip si Glenn at pumasok sa locker room habang nagpapalit pa rin ang mga babae. Sinigawan siya ng mga ito na lumabas, ngunit tumanggi siya at nais niyang pag-usapan ang tungkol sa hindi sinasadyang mga kaganapan. Ayaw niyang mapahiya sa pagkakita sa kanila, at dahil doon ay pinalayas siya ng mga babae at pinaulanan siya ng nosebleed. Maya-maya ay umupo si Sistine sa tabi ng bintana ng cafeteria at nagtaka kung bakit nila kinansela ang klase na dapat ituro ni Glenn dahil lang sa nasaktan siya. Pakiramdam niya ay nag-aaksaya siya ng oras kung kailan dapat niyang pag-aralan ang tungkol sa misteryo ng Melgarius, isang kastilyo sa langit, upang tuparin ang kanyang pangako sa kanyang lolo. Pagkatapos, nagpakita si Glenn na may dalang tray ng tanghalian, at agad na nagalit si Sistine. Sinubukan ni Rumia na simulan ang pakikipag-usap kay Glenn tungkol sa kanyang pagkain, ngunit ang tensyon ay makapal sa hangin. Sinabi sa kanya ni Glenn na ang pagkain ay isa sa kanyang paboritong bagay, lalo na kapag hindi niya kailangang magluto ng pagkain. Inilarawan niya kung gaano kasarap ang lasa, at sinabi ni Sistine na baka masubukan niya ito balang araw. Ngunit naging bukas palad si Glenn at ibinahagi niya ang ilan sa kanyang pagkain. Nagustuhan niya ito ng husto, at tinanong ni Glenn kung ayos lang. Sa una, si Sistine ay kumilos ng buong tapang at sinabing ito ay wala sa kanyang negosyo. Ngunit pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na kumain siya ng magaan dahil ayaw niyang makatulog sa oras ng klase. Dagdag pa niya, dahil siya ang nagtuturo, hindi niya iisipin na makoma. Nakuha nito ang atensyon ng mga estudyante sa kanilang paligid, at tinanong ni Glenn kung may sasabihin sa kanya si Sistine. Bago pa siya makasagot ay mabilis niyang isinubo ang isang katsarang pagkain sa bibig niya. Pagkalunok ay kumuha siya ng pagkain sa plato niya na ikinagalit ni Sistine. Iniisip niya kung talagang guro ang tawag niya sa kanyang sarili na may ganoong pag-uugali, at pansamantala lang daw iyon. Kinabukasan sa klase, ginawa ni Glenn ang parehong lumang self-study na bagay. Ayaw lang niyang magturo, siya ay sobrang tamad at walang interes na subukan. At ang mga sumunod na araw ay walang pinagkaiba. Parang hindi na siya excited kumpara kanina, parang ang gusto niya lang ay makapunta sa klase at umidlip sa kanyang desk. Talagang ikinagalit ito ng mga mag-aaral, at lubos itong ikinadismaya ni Sistine. Isang araw, napuno na si Sistine. Bumangon siya na inis at nagreklamo sa inasal ni Glenn. Sinabi niya na nagmula siya sa mahabang hanay ng mga maharlika, at kung sasabihin niya ito sa kanyang ama, papaalisin niya si Glenn. Well, nakagulat si Glenn sa lahat. Hinawakan niya ang kamay ni Sistine at sinabihan itong magreklamo. Gusto niyang matanggal sa trabaho. Hindi niya gustong magtrabaho sa paaralan noong una, ngunit hindi siya maaaring tumigil dahil kay Celica. Naisip niya kung matanggal siya sa trabaho, wala itong gagawin sa kanya, at mawawalan siya ng trabaho, tulad ng gusto niya. Super curious nito ang mga estudyante, at hindi na umatras si Sistine. Hinamon niya si Glenn sa isang magic duel, ngayon at doon na mismo. Malaki ang kahulugan ng edukasyon sa kanya dahil ito ang daan para malutas ang misteryo ng Melgarius. Sinabi niya kay Glenn na kung manalo siya, kailangan niyang baguhin ang kanyang mga paraan. At alam niyang mananalo siya dahil hindi niya nirerespeto ang magic. Pumayag naman si Glenn pero tinanong niya ito kung papayag ba siya sa kahilingan nito kung mananalo siya. Parang medyo nakakabahala. Ginawa nila ang kanilang tunggalian sa labas, at lahat ng mga estudyante ay nanunood. Sinabi ni Glenn na gagamit lang sila ng shock magic na tungkol sa kuryente.
Nagtataka ang mga estudyante kung sino ang lalabas na malakas. Si Sistine ay nagbigay sa kanyang sarili ng kaunting pep talk upang makakuha ng lakas ng loob, at pagkatapos ay nagpaputok siya ng kanyang unang shot. Natamaan nito si Glenn, na ikinagulat ng lahat dahil akala nila mas magaling si Glenn. Pero si Glenn, kusa siyang binigyan ng pagkakataon. Sinubukan niyang pahintuan ito, ngunit paulit-ulit siyang kinukuryente ni Sistine. Tinanong niya kung hindi siya marunong mag-spell, at nagkunwari siyang kaya niya pero gusto lang niyang manalo siya. Alam ng mga estudyante na nagsisinungaling siya, ngunit umasta siya na halos pantay lang sila, nang 3 beses siyang naatake nito, at isa lang ang nagawa niya. Nagkunwari pa siyang hindi pumayag na maging mas mabuting guro at tinawanan lang ito bago tumakbo palayo. Kinabukasan, hindi pa rin nagseryoso si Glenn sa kanyang mga klase. Wala siyang pakialam kung tutuparin niya ang pangako niya kay Sistine. Si Lynn, isa sa mga estudyante, ay nagtanong sa kanya tungkol sa mahika dahil ang pag-aaral sa sarili ay hindi gumagana para sa kanya, at gusto niyang mas maunawaan. Ngunit sinabihan ni Sistine si Lynn na huwag humingi ng tulong kay Glenn dahil hindi niya naiintindihan ang kadakilaan ng mahika. Dahil dito, tinanong ni Glenn si Sistine tungkol sa mga benepisyo ng mahika sa sangkatauhan. Nagtalo siya na ang mga larangan tulad ng medisina o agham ay maaaring gawin ang parehong mga bagay na nagagawa ng mahika. Sinubukan ni Sistine na ipagtanggol ang mahika, na nagsasabi kung gaano ito kahanga-hanga at totoo. Ngunit pinutol siya ni Glenn at sinabing ang magic ay mabuti lamang para sa pagpatay, na ipinapaliwanag kung gaano ito kabisa sa pagpuksa sa buhay ng isang tao. Labis itong ikinagalit ni Sistine, at sinampal niya ito bago lumabas ng classroom na umiiyak. Walang inaasahan na mangyayari iyon, at ikinagulat ng lahat. Maya-maya, pumunta si Glenn sa rooftop ng akademya at nagmuni-muni sa kanyang gawi. Magkaiba ang ideya nila ni Sistine tungkol sa mahika, at malamang na minamaliit niya ang kanyang mga paniniwala. Pinagsisisihan niyang nagalit siya, kahit hindi niya aminin. Nakita niya si Rumia sa lab na sinusubukang magsanay ng magic sa kanyang sarili, kaya pinuntahan niya ito. Hindi siya natutuwa tungkol sa paggamit nito ng lab ng walang pangangasiwa, ngunit hinayaan niya itong magpatuloy sa paggawa sa magic circle na nilikha niya. Hindi alam ni Rumia kung paano ito gagawin, at sinabi sa kanya ni Glenn na kailangan nito ng maraming mercury. Kumuha siya ng kaunti at ibinuhos sa circuit, tinulungan si Rumia na pa-underan ang kanyang circle. Ito ang nagpa-excite sa kanya. Pagkatapos ng kanilang eksperimento, nagsimulang mag-usap sina Glenn at Rumia. Tinanong niya ito kung ano ang ginawa niya bago naging guro. 1 taon daw siyang walang trabaho at tumira kay Celica. Tinanong ni Rumia kung ano ang ginawa niya noon pero ayaw magsalita ni Glenn. Sinimulan niyang tanungin si Rumia kung bakit siya interesado sa mahika, at sinabi niyang gusto niyang bayaran ang isang pabor. Siya ay dinukot ng mga kriminal ilang taon na ang nakararaan at iniligtas ng isang makapangyarihang salamangkero. Kaya naman gusto niyang matuto patungkol sa magic. Ibinunyag din niya na kasama niya si Sistine at ang kanyang pamilya, na naging mabait sa kanya. Bago sila maghiwalay ng landas kinagabihan, hiniling ni Rumia kay Glenn na humingi ng tawad kay Sistine dahil malaki ang kahulugan ng magic sa kanya, na nag-uugnay sa kanya sa kanyang yumaong lolo. Kinabukasan, humingi ng tawad si Glenn kay Sistine, inamin na mali ang kanyang ugali, kahit na hindi niya binago ang kanyang paninindigan sa mahika at paggamit nito. Nagulat ang lahat sa klase, lalo na si Sistine, na hindi inaasahang maririnig ang mga salitang iyon mula kay Glenn. Pagkatapos, nagpasya si Glenn na turuan ang klase kung paano gumamit ng magic ng tama dahil napagtanto niyang mali ang kanilang ginagawa. Laking gulat nila dahil hindi nila akalain na mas magaling pa siya sa kanila, lalo na pagkatapos ng laban nila ni Sistine. Ngunit ginamit ni Glenn ang shock vault bilang isang halimbawa at ipinakita sa kanila kung paano makakaapekto sa resulta ang paraan ng pagcast mo ng spell. Nagpakita siya ng iba't ibang resulta batay sa kung paano niya ginawa ang spell, na ikinagulat ng lahat. Pagkatapos, sinabi niya sa kanila na ang mahika ay tungkol sa pag-aaral ng puso at isipan at kung paano nila may impluwensyahan ang paggamit ng mahika. Ipinakita pa niya sa kanila na kaya niyang gamitin ang shock vault sa isang salita lang, na sobrang nakakabilib. Ipinaliwanag niya na ang mga librong ginamit nila ay para lamang sa pagsasaulo ng mahika, ngunit bago ito isaulo ay dapat muna nilang unawain ito. Ito ay nagpabago ng maraming isip ng mga estudyante tungkol sa kanya bilang isang guro at bilang isang salamangkero. Pagkaraan ng mga araw, naging mas sikat si Glenn sa academy. Ang mga mag-aaral mula sa ibang mga kurso ay dumarating na ngayon sa kanyang mga klase dahil nabalitaan nilang isa siyang mahusay na guro. Pagkatapos ng kanyang araw, nagtungo siya sa rooftop ng akademya, sa pag-iisip na hindi naman pala masama ang pagtuturo. Doon, nagpakita si Celica at binati si Glenn sa kanyang pag-unlad bilang isang guro. Sinabi ni Glenn na ikinalulungkot niya ang pag-aalala sa kanya, at napangiti siya nito. Ngunit pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Celica na kailangan niyang dumalo sa isang pagpupulong kasama ang lahat ng mga kawani sa akademya, kaya ang silid-aralan ni Glenn lamang ang gagamitin, at kailangan nilang magkaroon ng karagdagang mga klase. Saktong pagdating ng mga estudyante ni Glenn at kakausapin pa sana siya tungkol sa magic, napansin niyang sinusundan siya. Hiniling ni Glenn sa estranghero na magpakilala,
at lumitaw ang isang lalaki na nagngangalang Carol, sinusubukang saktan si Glenn. Samantala, sa isa pang eksena, naghihintay ang Class 2 sa pagdating ng kanilang guro, sa pag-iisip na late na naman siya. Ngunit may dalawa pang kriminal na nagpakita, pinangunahan ng isang lalaki na nagngangalang Ray. Kinahanap nila si Rumia at nagpa siya na isama siya at gamitin ang ibang mga estudyante bilang hostage. Lumalabas na si Rumia talaga ang prinsesa ng Alzano, na inakala ng lahat ay namatay na ilang taon na ang nakakaraan. Bumalik kay Glenn, isa sa mga kriminal ang nanatili kay Sistine at nagplanong saktan siya. Nagsimula siyang gumawa ng masama sa kanya at pinagtatawanan siya, na sinasabing siya ay kumilos ng matigas. Ngunit pagkatapos, biglang sumulpot si Glenn. Sinubukan ng kriminal na gumamit ng mahika para saktan si Glenn, ngunit hindi ito umubra. Si Glenn ay may espesyal na kapangyarihan na tinatawag na Fool's World na maaaring magsil ng anumang mahika sa isang partikular na lugar, dahilan upang mawala ito. Nabanggit niya na naapektuhan din siya nito kaya hindi rin siya maaaring gumamit ng magic. Pagkatapos, binugbog ni Glenn ang kriminal gamit ang Army Martial Arts at madaling natalo. Talagang tinalo ni Glenn si Carol gamit ang kanyang mga hubad na kamao bago makarating sa academy. Matapos talunin ni Glenn ang kriminal, tinanong niya si Sistine kung okay lang siya. Sinimulan niyang sabihin sa kanya ang isang bagay, ngunit pinutol siya nito, sinabing hindi siya dapat maging isang guro sa kanyang maruruming kamay na ginamit niya upang talunin ang kriminal. Pakiramdam niya ay madumi ang kanyang mga kamay, ngunit pagkatapos ay pinutol siya ni Sistine at itinuro na nahulog ang kanyang pantalon, na ikinahiya niya. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Sistine ang lahat ng nangyari, kung paano kinuha ng mga kriminal si Rumia, at ipinakita kay Glenn ang braso ng nakatali na kriminal na may tato ng organisasyon ng Divine Wisdom. Nakipag-ugnayan si Glenn kay Celica para sa tulong, ngunit inihayag niya na ang organisasyon ng Divine Wisdom ay puno ng mga masasamang salamangkero at hindi sila makakatulong. Si Glenn ay humiling ng backup, ngunit ipinaliwanag ni Celica na wala siyang awtoridad at wala siyang magagawa. Ang Academy ay selyado, at si Glenn ay ganap na nag-iisa. Napagtanto ni Sistine na hindi sila makakakuha ng anumang tulong at nadama na wala silang magawa. Sinubukan niyang tumakas para hanapin si Rumia, ngunit pinigilan siya ni Glenn, alam niyang hindi niya ito kakayanin ng mag-isa, lalo na sa mga mapanganib na kriminal sa paligid. Nagsimulang umiyak si Sistine, na pagtanto na ang sinabi ni Glenn tungkol sa magic na ginagamit para sa kasamaan ay totoo, at ang masasamang tao ay maaaring gumawa ng masama dito. Kinomfort siya ni Glenn, nangako na hahanapin ang iba pang mga kriminal at ililigtas si Rumia. Ang kriminal na kanilang itinali ay nagsimulang tumawa ng baliw, na sinasabing si Glenn ay katulad nila, na gumagamit ng mahika para sa kasamaan. Pero ipinagtanggol ni Sistine si Glenn, sinabi niyang mabuti siyang tao. Biglang lumitaw ang ilang skeletal golem na ipinatawag ni Ray, at inatake nila ang kriminal na nasa kanilang panig. Nang sinubukan ng mga golem na salakayin sina Sistine at Glenn, nahirapan si Glenn na suntukin ang isa dahil hindi siya gumagamit ng magic. Tinulungan siya ni Sistine na i-undo ang kanyang nullifying magic, na nagpapahintulot sa kanya na gumamit ng magic upang ipagtanggol ang kanilang sarili mula sa mga golem. Mabilis silang tumakbo palayo, ngunit sinundan sila ng mga golem. Bago sila tumuloy, hiniling ni Glenn kay Sistine na maghanda ng isang spell laban sa mga golem. Gumamit si Sistine ng Blizzard spell, na nagawang pigilan ang mga golem. Nagsimulang maghanda si Glenn ng isang malakas na spell na tinatawag na Extinction Ray at pinakawalan ito, sinisira ang lahat ng golem at bahagi ng akademya. Gayunpaman, ang paggamit ng napakalakas na mahika ay nagdulot kay Glenn sa masamang kalagayan. Pumasok si Ray sa eksena, at tinanong ni Glenn si Sistine kung maaari siyang mag-dispelling ng magic laban sa mga sandata ni Ray, ngunit kailangan niya ng oras upang mabawi ang kanyang lakas. Itinulak siya ni Glenn sa ilang mga palumpong para lumaban mag-isa. Nagsimula ang tunggalian kay Ray, at parehong ipinakita ang kanilang mga kakayahan upang mabilis na tapusin ang laban. Sinubukan ni Glenn na gumamit ng nullifying spell upang pigilan ang mga espada ni Ray, ngunit aktibo na ito, kaya hindi niya ito mapawalang bisa. Sinubukan niya ang isa pang uri ng mahika, at sinubukan ni Ray na kontrahin ito. Gayunpaman, nilinlang ni Glenn si Ray, tinanggap ang pag-atake. Pagkatapos ay lumitaw si Sistine, inalis ang spell ni Ray, na nagpapahintulot kay Glenn na atakehin siya gamit ang isa sa kanyang sariling mga espada, na tinalo siya. Naalala ni Ray kung sino si Glenn at ipinahayag na si Glenn ay isang mage killer na nagtrabaho para sa imperyo. Matapos banggitin ito, namatay si Ray, at nawalan ng malay si Glenn dahil sa pagkawala ng dugo. Sinubukan siyang pagalingin ni Sistine gamit ang mahika. Makalipas ang ilang oras, nagising si Glenn at nakita niyang walang malay si Sistine matapos gamitin ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Tinawagan ni Celica si Glenn matapos subukang makipag-ugnayan sa kanya ng maraming beses. Nagtanong siya tungkol sa sitwasyon, at ipinaliwanag ni Glenn na si Ray ay natalo, ngunit ang barrier ay nakataas pa rin. Ipinaliwanag ni Celica na ang barrier ay idinisenyo upang panatilihin ang mga tao sa loob, ibig sabihin ay nasa paaralan pa rin ang mga kriminal.
Napagtanto ni Glenn na ang mga teleportation circle ay ini-rerouting ng mga kriminal upang payagan silang makatakas ng hindi pinakawalan ang mga hostage. Nagpasya si Glenn na hanapin si Rumia nang mag-isa at pigilan ang mga kriminal sa teleportation circle. Makalipas ang ilang oras, nakarating siya sa tore kung saan nakakulong si Rumia. Doon niya nalaman na ang utak sa likod ng lahat ng ito ay si Huey, ang guro na sumuko sa kanyang posisyon para kay Glenn. Gusto ni Glenn na labanan si Huey, ngunit inihayag ni Huey na lumikha siya ng magic circle para i-teleport si Rumia sa kanilang base. Kung gusto ni Glenn na iligtas si Rumia at ang paaralan, kailangan niyang huminto sa paglalaro at i-undo ang magic circle bago maubos ang oras. Nagpasya si Glenn na gamitin ang sarili niyang dugo para sirain ang circle, sinisira ang bawat layer ng spell. Gayunpaman, nang maabot niya ang huling layer, naubusan siya ng mana. Inabot ni Rumia ang kanyang kamay upang hawakan si Glenn, ngunit sinubukan siyang pigilan ng magic circle, na nasaktan ang kanyang daliri sa proseso. Sa kabila ng sakit, nagawa niyang hawakan si Glenn. Nakita ito ni Glenn at napagtanto na may kapangyarihan si Rumia na dagdagan ang kanyang mana. Ito ay lumabas na si Rumia ay isang amplifier, na nangangahulugang magagawa niya ito. Sa tulong niya, nakakuha si Glenn ng sapat na lakas para sirain ang magic circle. Nang sirain niya ang circle, nagkaroon ng maliwanag na ilaw na kumalat sa buong paaralan. Nakita ito ni Sistine at alam niya kung nasaan si Glenn. Pagkatapos, hinarap ni Glenn si Huey at sinuntok, natalo siya. Nang maglaon, nakatagpo ni Glenn si Celica, na nagsiwalat ng tunay na pagkakakilanlan ni Rumia bilang prinsesa ng imperyo, isang taong nagpanggap ng kanyang sariling kamatayan at ngayon ay nabubuhay sa ilalim ng ibang pangalan. Bagamat hindi nagulat si Glenn na marinig ito, wala siyang pakialam sa kanyang pagkakakilanlan o kung bakit niya napeke ang kanyang sariling pagkamatay. Nang tanungin siya ni Celica kung bakit patuloy siyang nagtuturo sa paaralan, inamin ni Glenn na gusto niyang makita ang buong potensyal ng kanyang mga estudyante. Matapos salakayin ng academy, nakarating ang balita sa maharlikang pamilya sa kaharian ng Alzano, kung saan ang ina ni Rumia ang Reyna. Ang Reyna ay labis na nag-alala kay Rumia sa loob ng 3 taon na siya ay nawala. Ang ilang miyembro ng kaharian ay nag-aalala tungkol sa balitang maging publiko, ngunit pinayuhan nila ang Reyna kung paano haharapin ang sitwasyon. Gayunpaman, nang matagpuan si Rumia, ang Reyna ay napuno ng kaginhawahan at kaligayahan na ang kanyang anak na babae ay buhay at ligtas. Kinabukasan sa klase, sinisikap ni Rumia at Sistine na kunin ang kanilang mga kapwa-estudyante na mag-sign up para sa isang kompetisyon. Gayunpaman, ang mga mag-aaral ay tila hindi interesado at walang tiwala sa kanilang mga kasanayan sa mahika. Nag-aalala silang ipahiya ang sarili sa harap ng Reyna na napapabalitang dadalo. Ang ilang mga mag-aaral ay hindi man lang gustong makipagkompetensya. Ginawa ni Rumia at Sistine ang lahat ng kanilang makakaya upang hikayatin ng mga mag-aaral at ihatid ang kahalagahan ng kompetisyon bilang isang minsan sa buhay na pagkakataon. Ngunit ang kanilang mga pagtatangka ay walang kabuluhan. Biglang pumasok si Glenn sa mga pintuan, puno ng kumpiyansa at sinasabing alam niya kung paano magbigay ng inspirasyon sa mga estudyante. Kinuha niya ang pamumuno, na labis ang pag-aalinlangan ng mga batang babae. Tiniyak ni Glenn sa mga estudyante na sila ang mananalo sa kompetisyon. Itinalaga niya sila sa mga kategorya at grupo batay sa kanilang mga kakayahan at lakas. Ang ilang mga mag-aaral sa simula ay hindi sumang-ayon sa mga klasifikasyon ni Glenn, ngunit pinuri niya ang kanilang mga kakayahan habang itinuturo ang kanilang mga kahinaan. Dahil dito, napagtanto nila ang halaga ng kanilang natatanging kakayahan at kung paano sila makakapag-ambag sa kompetisyon. Sa huli, humanga ang mga estudyante sa pagkaunawa ni Glenn sa kanilang mga kalakasan at kahinaan. Ikinatuwa rin ni Rumia at Sistine kung paano nagkusa si Glenn na mas kilalanin ng mga mag-aaral at tulungan silang maghanda para sa kompetisyon. Sa kabila ng kanilang mga naunang hindi pagkakasundo, nagsimula silang makakita ng ibang panig ni Glenn at pinahahalagahan ang kanyang mga pagsisikap na suportahan ang mga estudyante. Sa likod ng kanyang isip, si Glenn ay lubos na humanga sa kung gaano siya kahusay bilang isang guro kamakailan lamang. Napagtanto niya na nagkaroon siya ng magandang impresyon sa kanyang mga mag-aaral mula nang simulan niyang seryosohin ang kanyang pagtuturo. Gayunpaman, sa parehong oras, alam niya na siya ay walang pera at hindi kayang mamuhay ng komportable sa sandaling ito. Kaya, nagpasya si Glenn na lapitan ang punong guro at humingi ng allowance o ilang uri ng paunang tulong para sa kanyang pinansyal na sitwasyon. Parehong may bigute ang punong guro at si Celica, ibig sabihin pareho silang mahigpit. Hindi nila gustong makatanggap si Glenn ng anumang tulong mula sa labas. Gusto nilang panagutin niya ang kanyang sarili at sulitin kung ano ang mayroon siya. Gayunpaman, hindi pa handa si Glenn na sumuko. Naniniwala siya na bahagyang responsable si Celica sa kanyang pagpunta sa akademya noong una, kaya patuloy siyang nakikiusap sa kanila. Pagkatapos ay binanggit ng punong guro ang isang bonus na pagkakataon na nakakuha ng atensyon ni Glenn. Ang guro ng klase na mananalo sa Magic Competition ay makakatanggap ng kabayaran para sa pagtuturo sa pinakamahusay na klase.
Masigasig na tinanggap ni Glenn ang pagkakataong ito, pangunahin ang motibasyon ng potensyal na gantimpala sa halip na isang tunay na pagmamalasakit para sa kanyang mga estudyante. Ang isa sa mga estudyante sa kanyang klase ay hindi sumang-ayon sa kung paano sila inayos ni Glenn para sa kompetisyon at iminungkahi na gamitin lamang ang pinakamahusay na mga mag-aaral upang mapakinabangan ang kanilang mga pagkakataong manalo. Tehim na 9th regal si Glenn sa ideyang ito ngunit hindi ito hayagang suportahan. Si Sistine ay nanindigan para kay Glenn at ipinagtanggol ang kanyang diskarte, na nagbibigay diin sa pagtutulungan ng magkakasama at paggamit ng lahat ng kakayahan ng mga mag-aaral. Sa panahon ng recess, nakatayo si Glenn sa labas, pinag-iisipan ang paparating na kompetisyon at kung paano magagamit lamang ng ibang mga klase ang kanilang pinakamahuhusay na estudyante. Pinanood niya ang mga mag-aaral mula sa iba't ibang klase na nagsimulang makipagkumpetensya kahit sa loob ng kanilang mga grupo ng kaibigan tungkol sa kung sino ang mas mahusay na gaganap. Isang away ang sumiklab sa lugar ng pagsasanay, ngunit namagitan si Glenn para pigilan ito. Pagkatapos, lumapit ang isang estudyanteng nagngangalang Harley at nagtanong kung bakit hindi nagpareserba ang klase ni Glenn sa lugar ng pagsasanay. Malaki ang sama ng loob ni Harley kay Glenn dahil sa kanyang pagka-late at pagiging irresponsible. Nagpalitan ng mga salita sina Glenn at Harley, kasama si Harley na nagpapahayag ng puot at sinabi kay Glenn na dalhin ang kanyang klase sa ibang lugar. Inutusan ni Glenn ang kanyang mga estudyante na magsanay malapit sa isang puno, na ginagawa ang limitadong espasyo. Patuloy na tinutuya ni Harley ang desisyon ni Glenn na isali ang buong klase sa kompetisyon, sa paniniwalang ang pinakamahuhusay na estudyante lang ang dapat lumahok, tulad ng ginawa nila sa mga nakaraang taon. Nakagalit ito kay Glenn, at nagpasya siyang itaya ang kanyang buong 3 buwang sweldo sa kanyang pagkapanalo sa klase, sa kabila ng pagdududa sa kanyang isip. Si Harley, tiwala sa kanyang sarili at sa kanyang mga estudyante, ay tinanggap ang taya at tumaya din ng kanyang sariling 3 buwang sweldo sa kompetisyon. Si Glenn ay hindi lubos na kumbinsido sa kanyang sariling desisyon, ngunit nadama niya na napilitang kunin ang panganib dahil sa kanyang sitwasyon sa pananalapi. Pumasok si Sistine at tumayo kay Harley, sinabi sa kanya na wala siyang awtoridad sa training ground at kahit sino ay maaaring magsanay doon. Nagbanta pa siyang magrereklamo sa board ng paaralan kung patuloy silang abalahin ni Harley at ng kanyang mga estudyante. Sa kalaunan ay umatras si Harley at ang kanyang grupo, umalis nang may paghihiwalay na pangako na ang klase ni Glenn ay hindi magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanila. Pagkatapos ay hinimok ni Sistine ang iba pang mga estudyante, tiniyak sa kanila na kasama si Glenn sa kanilang panig, maaari silang manalo sa kompetisyon. Pinuno nito ang mga mag-aaral ng kumpiyansa at pananabik. Sa mga araw bago ang kompetisyon, si Glenn ay sineseryoso ang kanyang trabaho. Nagsumikap siyang sanayin ang mga mag-aaral at tinulungan silang mag-aral ng mahika, tinitiyak na mapapabuti nila ang kanilang mga kasanayan at nakakuha ng magagandang marka. Malaki ang kahulugan sa kanya ng pagkapanalo sa kompetisyon, lalo na dahil kailangan niya ang premyong pera. Pinagmamasdan siya ni Narumia at Sistine mula sa malayo, hinahangaan ang kanyang dedikasyon. Hindi nila maiwasang maramdaman na siya ang naging pinaka-astig na propesor kailanman, sa kabila ng mga paunang pag-aalinlangan ni Sistine sa kanya. Noong gabi bago ang kompetisyon, tumayo si Rumia sa balkonahe, inaalala ang kaunos-lunos na araw na pinatay ang kanyang pamilya. Hawak niya ang isang palawit sa kanyang kamay, isang paalala ng kanyang pamilya, kahit na hindi niya masyadong maalala ang tungkol sa kanila. Napansin ni Sistine ang hawak ni Rumia ngunit hindi niya ito idiniin. Sa halip, nakatuon sila sa paparating na kompetisyon at ang pangangailangang magsanay ng husto upang manalo. Hindi maiwasan ni Sistine na mag-alala tungkol kay Rumia, na maaaring malungkot dahil wala ang kanyang mga magulang doon gaya ng ibang mga bata. Gayunpaman, tiniyak ni Rumia kay Sistine na kilala niya ang kanyang mga tunay na magulang at ang mga magulang ni Sistine ay parang pamilya niya. Naibsan nito ang pag-aalala ni Sistine, at nagpasya silang dalawa na maghapunan kasama ang kanilang mga magulang. Habang naghahapunan, humingi ng paumanhin ang kanilang mga magulang dahil hindi sila makakadalo sa kompetisyon dahil sa ibang commitments. Tiniyak ng mga babae sa kanila na ayos lang, ngunit naging emosyonal ang kanilang ama, sa pag-iisip na mga anghel sila sa napakadali niyang pagpapatawad. Dumating ang araw ng kompetisyon, at ang reyna ay pumunta sa kaganapan, umaasa na masulyapan ang kanyang anak mula sa malayo. Pinalitan niya ang kanyang pendant ng isang katulad ng kay Rumia at nagsuot ng ibang kwintas. Bago magsimula ang kompetisyon, nag-alok ang reyna ng ilang mga salita upang pagpalain ang kaganapan, at napansin ni Rumia na mayroon siyang palawit na katulad ng sa kanya. Nang magsimula na ang kompetisyon, nagsimulang magpaligsahan ang mga mag-aaral mula sa iba't ibang klase. Sa sorpresa ng lahat, isa sa mga estudyante ni Glenn mula sa Class 2 ang nakakuha ng 3 pwesto, at ito ay nagpasigla sa iba pang mga mag-aaral mula sa Class 2. Si Glenn mismo ay medyo nabigla ngunit umaasa. Gayunpaman, ang Class 1, sa pangunguna ni Harley, ay nagsimulang kutsain sila para sa kanilang 3rd place ranking. Nang maglaon ay namagitan si Harley at iminungkahi na hayaan nila ang Class 2 na enjoy ang kanilang sandali. Naging masigasig at kumpiyansa ang mga mag-aaral sa Class 2 kasama si Glenn sa kanilang tabi, ngunit hindi napigilan ni Glenn na hindi mapalagay.
Medyo gutom din siya at napagtanto na mahirap manatiling motivated kapag walang laman ang tiyan. Si Celica, na nakaupo sa tabi ng Reyna, ay tinukso ang Class 2 para sa kanilang nakakagulat na pagganap. Tinanong ng Reyna si Celica kung talagang espesyal si Glenn, kung saan sumagot si Celica na siya ay may kakayahan sa pagbuo ng mga kahangahangang ideya. Habang umuusad ang kompetisyon, nagpatuloy ang Class 2 sa pagiging mahusay at nanalo sa kanilang mga round, na inilagay sila sa isang paborableng posisyon. Kumanga si Glenn sa kagalingan ng kanyang klase, at umaasa siyang manalo para hindi na niya ibigay ang kanyang sweldo kay Harley. Ngayon ay turn na ni Rumia sa mental defense competition. Sinubukan ng isang estudyante mula sa Class 5 na takutin si Rumia, sa pag-aakalang hindi niya ito kakayanin. Ngunit determinado si Rumia na gawin ang kanyang bahagi para sa kanyang klase. Isang estudyante mula sa Class 2 ang naghinala kay Glenn na isinakripisyo si Rumia dahil siya ay mahusay sa healing magic ngunit napili para sa mental defense. Gayunpaman, tiniyak sa kanya ni Glenn na malakas ang pag-iisip ni Rumia, na ikinatuwa ni Sistine. Nagsimula ang mental defense competition, at ang mga estudyante ay nakaharap sa isang propesor na siya ring master ng mental defense. Ginamit ng propesor ang kanyang mental manipulation magic para mabilis na maalis ang ilang estudyante. Si Rumia na lang at ang estudyante ng Class 5 ang natira. Gayunpaman, ang mga bastos na komento ng propesor tungkol sa hitsura ni Rumia ay nakaiinis sa marami, kasama na ang punong guro, na nagbanta na sibakin siya. Sa final round, na tinatawag na mind break, nagharap sina Rumia at ang Class 5 student. Ang mag-aaral mula sa Class 2, na nag-alinlangan kay Rumia kanina, ay humanga sa kanyang mental na tibay. Gayunpaman, ang magic na kanilang tiniis sa round na ito ay masakit para sa isip at katawan. Nagsimulang madapa at lumuhad si Rumia, ngunit nanatiling nakatayo ang Class 5 student. Kinikayat ni Glenn at Sistine si Rumia na huminto, dahil malinaw na siya ay nasasaktan. Pinuri nila siya sa kanyang pagpupursiga ngunit iginiit ang kanyang kaligtasan. Gayunpaman, bago pa sila makialam, napag-alaman na ang Class 5 na estudyante ay walang malay sa kabila ng pagtayo, na ginawang si Rumia ang panalo bilang default. Ang Class 2 ang nagwagi sa kompetisyon, at tuwang-tuwa ang mga estudyante. Ipinagdiwang nila ang kanilang tagumpay, at maging ang Reyna, ang tunay na ina ni Rumia, ay natuwa nang makitang masaya ang kanyang anak. Iniwan ng Reyna si Rumia ngunit kontento na lamang na malaman na masaya ang kanyang anak. Hinimok ni Celica ang Reyna na kausapin si Rumia kung ngayon lang. Lumitaw ang dalawang karakter, si Narel at Albert, na tinatalakay ang pag-abandona ni Glenn sa korte ng imperial upang maging guro. Ang isa sa kanila ay gustong harapin si Glenn, ngunit ang isa ay nagpapaalala sa kanila na ang kanilang misyon na protektahan ang Reyna mula sa isang kahina-hinalang gwardya ay mas mahalaga. Nagpasya sila na ito ay isang trabaho ng isang tao. Sa isang pahinga, pinapanood ni Glenn ang mga mag-aaral na nagsasaya sa kanilang mga tanghalian at merienda, na nagnanais na makasama sila. Gayunpaman, siya ay gutom na gutom at hindi niya ito kayang bayaran. Nilapitan ni Lynn si Glenn at hiniling na umalis sa kompetisyon ng transmutation, sa takot na hindi maganda ang kanyang performance. Hinihikayat siya ni Glenn na magsaya at ipinaliwanag sa kanya ang spell. Nag-transform pa siya kay Rumia upang ipakita ang spell, na pinahanga si Lynn. Tinitiyak niya sa kanya na gagawin niya ang kanyang makakaya at haharapin niya ang sinumang magpapahirap sa kanya. Sumugod si Sistine kay Glenn, sa pag-aakalang siya si Rumia, at inalok siya ng pagkain. Hindi makatiis si Glenn at sinubukang kumain, ngunit dumating si Rumia at ginamit ang kanyang mahika para ibalik siya sa kanyang sarili. Tinamaan siya ni Sistine ng kanyang mahika, at napunta siya sa mga palumpong, nakaramdam ng hiya. Dinalhan ni Rumia si Glenn ng lunchbox, na nagsasabing may espesyal na gumawa para sa kanya. Hindi niya ibinunyag kung sino, ngunit ito ay ipinahiwatig na si Sistine. Si Glenn ay nananatiling nakakalimutan sa katotohanan na maaaring siya ang nabanggit na haltak at nagpapasalamat kay Rumia bago bumalik sa kompetisyon. Ang Reyna ay hindi inaasahang lumitaw, na ikinagulat ni Glenn, na dating nagtatrabaho bilang kanyang bantay. Humihingi siya ng paumanhin kung paano siya umalis sa kanyang trabaho, at nagchat sila saglit. Tinanong ni Glenn kung bakit nandoon siya nang wala ang kanyang mga bantay, ngunit hindi siya sumasagot. Sa halip, tinawag niya si Rumia bilang Uniana, na pagkakamalan siyang iba. Humingi ng paumanhin si Rumia para sa kalituhan at nagmamadaling bumalik sa kompetisyon. Umalis ang Reyna at pinakiusapan si Glenn na alagaan si Rumia. Sa kompetisyon, ang Reyna ay napapaligiran ng kanyang mga gwardya, at nilapitan siya ni General Commander Zillos, humihingi ng tawad at hiniling na sumama sa kanila. Ang mga mahiwagang karakter ay muling lumitaw, at ang isa ay nagmumungkahi na maghintay sila ng tamang sandali upang sugurin ang kanilang mga kaaway ng isang buong pangharap na pag-atake. Ang Class 2 ay patuloy na nangingibabaw sa kompetisyon, na nanalo sa isa pang kaganapan. Si Glenn, gayunpaman, ay ginulo, iniisip ang tungkol sa dating prinsesa na nabura sa pag-iral dahil sa kanyang espesyal na kapangyarihan. Lumapit sa kanya si Sistine, nag-aalala sa pagkawala ni Rumia. Nangako si Glenn na hahanapin siya at iniwan si Sistine para hawakan ang mga bagay habang wala siya.
Bago siya umalis, pinag-uusapan nila ang masasarap na sandwich kanina, dahilan para mamula si Sistine. Nakita ni Glenn si Romeo na nakaupong mag-isa sa ilalim ng puno, hawak ang isang walang laman na locket noong isang gabi. Iniisip niya kung kakaiba ang humawak sa isang locket na walang laman. Tiniyak sa kanya ni Glenn na ang ibig sabihin nito sa kanya ay higit na mahalaga kaysa sa kung ano ang nasa loob. Tinanong ni Romeo kung alam niya ang totoo, kung naniniwala siya na magkamag-anak sila ng Reyna bilang mag-ina. Sabi ni Glenn oo. Ibinahagi ni Romeo ang kanyang pagkaunawa kung bakit siya pinabayaan ng Reyna, dahil sa sumpa na kanyang pagsilang, ngunit hindi niya ito mapapatawad ng lubusan, kahit na may bahagi sa kanya na gustong tawagin ang kanyang ina. Iniisip din niya ang mga magulang ni Sistine, na nagpalaki sa kanya bilang sarili nilang anak, na ayaw silang ipagkanulo. Sinabi sa kanya ni Glenn na ang mga tao ay madalas na nagsisisi anuman ang kanilang desisyon at pinapayuhan siya na gawin kung ano ang magpapasaya sa kanya. Tinatanong niya kung ano ang gusto niya, ngunit hindi siya sigurado. Ikinwento niya ang kanyang panahon sa paglilingkod sa kaharian bilang isang salamangkero sa ilalim ng Reyna at kung paano niya napansin na ang locket ay palaging napakahalaga sa kanya. Iminungkahi niya na magsimula si Romeo sa locket at sabihin sa Reyna kung ano ang nararamdaman niya. Siya ay natatakot at hiniling sa kanya na samahan siya, na kung saan siya ay sumang-ayon. Biglang dumating ang mga imperial na gwardya at inakusahan si Romeo ng pagsasabuatan upang patayin ang Reyna. Sinisikap nilang patayin siya kaagad. Pumasok si Glenn, ngunit binalaan siya ng mga ito na lumayo. Ipinaalam nila sa kanya na ang utos ay nagmula mismo sa Reyna. Sumuko si Romeo, ngunit kinwestiyon ni Glenn ang kawalan ng pagsubok. Nang sinubukan niyang magprotesta, hinampas nila siya ng kanilang mga espada at itinali si Romeo sa isang puno. Tinanggap ni Romeo ang kanyang kapalaran, alam na ang araw na ito ay dapat na lumipas. Lumilitaw ang isang nakasisilaw na liwanag, pinababa ang mga bantay. Dumating si Glenn para iligtas siya. Nag-aalala si Romeo na baka nasaktan niya ang mga gwardya, ngunit tiniyak siya ni Glenn na isa lamang itong nakasisilaw na liwanag, na sumasakit sa kanilang mga mata. Mas maraming gwardya ang lumitaw, at ginamit ni Glenn ang kanyang mahika para iligtas silang dalawa. Tumatakbo sila sa mga rooftop para maghanap ng mapagtatagwan. Nakipag-ugnayan si Glenn kay Celica upang alamin ang sitwasyon, ngunit hindi siya makakatulong at sinabi sa kanya na siya ay nag-iisa. Habang nag-iisip siya ng solusyon, muling lumitaw ang dalawang misteryosong karakter at sumugod sa kanya gamit ang kanilang mga espada. Mukhang nakilala sila ni Glenn. Matapos makipag-usap kay Celica, ipinahayag ni Eleanor na naglagay siya ng isang espesyal na kwelyo sa Reyna, na kung saan ay ang kwintas na taglay ni Romeo. Ang kwelyo na ito ay may kapangyarihang patayin ang Reyna kung siya ay magrebelde laban kay Eleanor. Ang tanging paraan para masira ang spell na ito ay ang patayin si Romeo. Napagtanto ni Glenn na siya lang ang may kakayahang iligtas ang Reyna. Biglang sumulpot sina Albert at Rel sa harap ni Glenn. Inatake siya ni Rel gamit ang isang espada, pinilit si Glenn na ipagtanggol ang sarili. Gayunpaman, namagitan si Albert sa pamamagitan ng paghampas kay Rel, at pinagalitan siya ni Glenn. Ipinaliwanag ni Glenn na sina Albert at Rel ay kabilang sa korte, isang organisasyong naglilingkod sa kaharian, at parehong dating miyembro sina Celica at Glenn. Ipinaliwanag ng dalawa ang sitwasyon tungkol sa Reyna at Celica. Pagkatapos ng isang chat, humingi ng tulong si Glenn sa kanyang mga dating kasamahan, na inihayag ang kanyang plano na iharap ang kanyang sarili sa Reyna at pinagkakatiwalaan si Celica na pangasiwaan ang natitira. Pumayag silang tulungan siya. Habang umiiwas sina Glenn at Romeo sa mga gwardya ng Reyna, nagpa siya sina Albert at Rel na bumalik sa stadium. Ipinapalam nila sa Class 2 na sila ang gag-abay sa kanila sa tagumpay. Sa una, ang mga mag-aaral ay nag-aalinlangan sa mga bagong guro na ito na lubos na estranghero. Gayunpaman, nang ipahayag nina Albert at Rel ang mensahe ni Glenn, napagtanto ng mga estudyante na mapagkakatiwalaan nila sila. Nagpasya silang manalo sa kompetisyon para sa kanilang sarili at tinitiyak na hindi sila aasarin ni Glenn kung matatalo sila sa kanyang pagkawala. Ang mga mag-aaral ng Class 2 ay nagsimulang manalo ng ilang mga laro, itinali ang score sa Class 1. Si Lynn ay mahusay sa kanyang Transmutation Magic Competition, tumable din sa Class 1. Ang lahat ay mauuwi sa isang pangwakas na tunggalian, kasama ni Sistine ang pakikipaglaban sa kanyang kalaban gamit ang mahika. Pagkatapos ng ilang minutong pakikibaka, nagawa ni Sistine na talunin ang kanyang kalaban, na humantong sa Class 2 sa tagumpay sa kompetisyon. Pagkatapos ng kompetisyon, lumapit sina Albert at Rel kay Alicia para tanggapin ang medalya. Gayunpaman, ginulat nila ang lahat sa pamamagitan ng pagsisiwalat ng kanilang tunay na pagkakakilanlan. Sina Glenn at Romeo ay nagpalit ng katawan kina Albert at Rel, na iniwan ng mga Imperial Guard na nalilito. Mabilis na nag-set up si Celica ng protection na barrier upang hindi makatakas ang mga bantay. Sinimulan ni Glenn na tanungin ang kanilang mga intensyon tungkol kay Romeo. Ipinaalam ni Zillow sa kanila na kailangang mamatay si Romeo upang mailigtas ang Reyna at ang kanyang mga tao. Si Alicia, nakakagulat, ay nagbigay ng utos na si Romeo ay patayin, na iniwan ang parehong Romeo at Glenn sa pagkabigla.
Noong una ay naisip ni Glenn na gustong iligtas ng Reyna si Rumia sa ibang paraan, ngunit ngayon ay napagtanto niyang hindi niya masasabi ang totoo. Napalunok si Rumia sa sinabi ni Alicia. Gayunpaman, nakita ni Glenn ang panlilinlang at inatake si Zillows, pinatumba siya. Pagkatapos ay tinanggal ni Alicia ang kwelyo ni Eleanor, habang nagawa ni Glenn na i-deactivate ang sumpa gamit ang magic ng False World. Pagkatapos nito, niyakap ni Alicia si Rumia, humingi ng tawad, at isiniwalat ang kanyang tunay na nararamdaman, na naging dahilan upang tanggapin siya ni Rumia. Samantala, nakatagpo ni na Albert at Rel si Eleanor, na nagpahayag na siya ay kabilang na ngayon sa Divine Wisdom. Bago sila makagawa ng anuman, nakatakas si Eleanor gamit ang kanyang mahika, na nagtapos sa salungatan. Nang maglaon, nagkaroon ng pribadong pag-uusap sina Glenn at Romeo kung saan ipinahayag na ang makapangyarihang salamangkero na nagligtas kay Romeo noong nakaraan ay si Glenn mismo. Hiniling sa kanya ng Reyna na iligtas ang kanyang anak nang siya ay kinidnap. Upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay, sina Glenn at Romeo ay sumama sa iba pang mga estudyante sa isang restaurant. Gayunpaman, napagtanto ni Glenn na naubos na nila ang lahat ng perang kinita nila kamakailan, na ikinalulungkot niya. Kinaumagahan, sinimulan ni Glenn at Sistine ang araw na may ilang matinding hand-to-hand na pagsasanay sa labanan. Medyo nadismaya si Sistine dahil umaasa siya ng higit pang pagsasanay sa mahika, ngunit nang ipaliwanag ni Glenn na inihahanda niya itong protektahan si Romeo, naiintindihan at pinahahalagahan niya ang mga pagsisikap nito. Maya-maya, nadatnan ni Romeo at Sistine si Glenn, na mukhang pagod na pagod. Habang nagkukwentuhan, bigla nilang nakasalubong si Rel na umaakay kay Glenn gamit ang mabigat nitong espada. Inanunsyo ni Rel na siya ang magiging bagong bodyguard ni Romeo at nakalusot bilang bagong estudyante sa klase ni Glenn. Gayunpaman, hindi siya interesadong bantayan si Romeo. Gusto niyang protektahan si Glenn sa halip. Mahigpit na sinabi sa kanya ni Glenn na ang kanyang tungkulin ay protektahan si Romeo, pinagalitan siya dahil sa kanyang pagtanggi. Ipinakilala ni Glenn si Rel sa lahat ng bago niyang kaklase. Nahihirapan siya sa pakikisalamuha at pagsagot sa mga simpleng tanong, ngunit tinutulungan siya ni Glenn. Sa hindi inaasahang pagkakataon, inamin ni Rel na in love siya kay Glenn, na ikinatuwa ng mga babae at nadismaya ang mga lalaki. Sa panahon ng magic practice, binigay ni Sistine ang lahat sa kanya. Nang turn na ni Rel, nahihirapan siyang gamitin ng maayos ang Shock Vault spell. Hindi niya matamaan ang kanyang target ng may katumpakan, kaya humiling siya na gumamit ng ibang spell. Nagpakita siya ng isang alchemy spell na lumilikha ng isang malaki at mabigat na espada, at hinahangaan niya at tinatakot ang ibang mga estudyante sa pamamagitan ng wastong paghagis nito sa target. Habang sinusubukan ni Rel na umangkop sa kanyang bagong buhay estudyante, tumambay siya at kumakain ng tanghalian kasama sina Sistine at Romeo, na tinitiyak sa kanya na maaari niyang dahan-dahan at tamasahin ang kanyang mga pagkain dahil wala na siya sa militar ngunit nasa paaralan. Sa paglipas ng panahon, nabuo niya ang isang matibay na pagkakaibigan kina Sistine at Romeo, na nagpapasaya kay Glenn. Maya-maya, naabutan ni Glenn si Celica, at pinag-usapan nila kung paano nakikibagay si Rel sa mga kapwa niya estudyante. Iminumungkahi ni Celica na dapat ding tulungan ng mga guro ang mga mag-aaral sa mga kasanayang panlipunan, at sumang-ayon si Glenn, na nagpaplanong gawing kasiya-siya ang paparating na field trip para sa mga estudyante. Makalipas ang mga araw, naghahanda ang Class 2 para sa isang field trip sa Siniria Islands, kung saan bibisita sila sa isang laboratorio ng alchemy. Sa isla, nakatagpo si Glenn ng kakaibang vendor na si Albert pala. Binanggit ni Albert na siya ang tunay na tagapag-alaga ni Romeo at binalaan si Glenn na mag-ingat kay Rel, dahil maaari itong maging lubhang mapanganib. Hindi masyadong pinapansin ni Glenn, iniisip na dapat manatili sa nakaraan ang nakaraan, ngunit pinayuhan siya ni Albert na mag-ingat. Mamaya, ang klase ay nagsasaya sa beach, naglalaro ng volleyball at nag-e-enjoy sa kanilang bakasyon ng magkasama. Si Glenn ay sumali sa laro ng volleyball kasama ang kanyang mga mag-aral, at lahat sila ay may magandang oras. Sa gabi, si Rel ay kasama ng mga babae, pinapanood si Glenn at ang mga lalaki na naglalaro at sinusubukang sumilip sa mga silid ng hotel ng mga babae. Nagulat siya nang makitang sobrang saya ni Glenn dahil dati itong malungkot sa academy. Inaanyayahan ng mga batang babae si Rel na makipaglaro sa kanila ng mga baraha, at nakisali siya. Masaya sina Sistine at Romeo na makita siyang nababagay ng maayos. Kinagabihan, hinarap ni Rel si Glenn at tinanong kung bakit siya umalis sa korte. Sinasabi niyang alam niya ang dahilan ngunit hindi niya maintindihan kung bakit kinailangan niyang umalis dahil nabubuhay lang siya para sa kanya. Nagagalit ito kay Glenn, at nagtalo sila. Sinabi niya sa kanya na kung nabubuhay pa ang kanyang kapatid, gusto niyang mabuhay siya para sa kanyang sarili. Lumaki ang pagtatalo, at nagsimulang mainggit si Rel kina Sistine at Romeo, sa pag-aakalang iniwan siya ni Glenn para sa kanila. Sa kalaunan, lumuha si Rel sa dalampasigan, iniwan si Glenn na nagkasala at iniisip na hindi mangyayari ang mga bagay ayon sa plano. Kinabukasan, tumungo ang klase sa laboratorio para sa kanilang field trip. Habang nasa daan, hindi sinasadyang nabanggit ni Sistine ang pangalan ni Glenn, na ikinagagambala ni Rel at naging dahilan ng pagkakadapa niya.
Sinubukan ni Sistine at Romeo na tumulong, ngunit sinabihan sila ni Rel na huwag siyang hawakan at sinabing galit siya sa kanila. Dumating si Glenn at ipinaliwanag sa mga babae na nagalit si Rel dahil sa kanya, at humingi siya ng tawad sa kanilang dalawa. Sa laboratorio, tinatanggap ng direktor, si Burks, ang klase at binibigyan sila ng tour. Ipinaliwanag niya na ang laboratorio ay kasangkot sa pag-eksperimento sa buhay, kabilang ang paglikha ng mga chimera sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga halaman at hayop. Tinalakay ni Sistine at Romeo ang inabandunang pananaliksik tungkol sa muling pagbuhay sa mga tao, na itinuring na imposible. Binanggit ni Burks ang proyektong Revive Life, na kinabibilangan ng pag-clone ng isang namatay na tao gamit ang kanilang genetic code, isang astral code, at isang alter ether. Idinagdag ni Glenn na ang proyekto ay itinapon dahil nangangailangan ito ng pagsasakripisyo ng maraming buhay. Nagtanong si Sistine kung ano pa ang kailangan, at binanggit ni Burks na kailangan ng isang orihinal na mahika na taglay ng iilang tao lamang. Maya-maya ay bumalik na ang mga estudyante sa hotel. Nagtataka si Romeo sa iniisip ni Rel at kung makakausap ba siya nito. Tinawag ni Sistine si Romeo para sa hapunan, at nang lapitan niya si Rel, nagalit si Rel at pumunta sa dalampasigan, umiiyak. Sinubukan ni Glenn na aliwin siya, ngunit sinabi niya sa kanya na tumahimik at tumakbo. Sa dalampasigan, sinisi ni Rel sina Sistine at Romeo sa paglayo sa kanya ni Glenn habang umiiyak. Nag-aalala ang mga babae, at ipinaliwanag ni Glenn kung bakit ganito ang ugali ni Rel. Nangako ang mga babae na hindi sila susuko sa kanya. Nagpasya si Glenn na hanapin si Rel mismo. Habang hinahanap si Rel, isang lalaking nagngangalang Rainer ang lumitaw sa dalampasigan, na nagpakilalang siya ay nakatatandang kapatid ni Rel. Akala ni Rel ay namatay na ang kanyang kapatid ilang taon na ang nakararaan. Samantala, si Albert ay nag-espiya kay Rel at nagpasya na makialam sa kanyang pakikipagpulong kay Rainer. Gayunpaman, lumilitaw na pinigilan ni Eleanor si Albert, na humahantong sa isang matinding labanan sa pagitan nila. Pagbalik sa hotel, matiyagang naghihintay sina Sistine at Romeo na bumalik si Glenn kasama si Rel. Naniniwala sila na gusto talaga ni Rel ng mga kaibigan at umaasa na ibabalik siya ni Glenn. Pumunta si Sistine para kumuha ng pagkain kapag bumalik sina Glenn at Rel. Sa dalampasigan, sinubukan ni Rainer na manipulahin si Rel para patayin si Glenn at mahuli si Romeo, dahil inalipin siya ng isang organisasyon at nangangakong palayain siya kung susunod siya. Ngunit dumating si Glenn at inilantad si Rainer bilang isang miyembro ng Divine Wisdom, na nagpas siyang talunin siya upang protektahan si Rel. Humingi ng tulong si Glenn kay Rel, ngunit sinaksak niya ito gamit ang kanyang espada, nagpasalamat sa kanya bago iniwan itong kritikal na nasugatan. Napansin ni Albert ang pinsala ni Glenn ngunit nag-ambala, na nagpapahintulot kay Eleanor na makatakas. Nakita niya si Rel na papunta sa hotel kung saan naroon ang mga babae. Makalipas ang ilang minuto, nahanap ni Sistine si Rel sa kanyang silid, na puno ng dugo. Walang malay si Romeo, at sinubukang pigilan ni Sistine si Rel ngunit naparalisa siya sa takot. Wala siyang magagawa habang dinadala ni Rel si Romeo. Nangangatuwiran si Sistine na hindi labanan si Rel, sa takot na baka masaktan niya si Romeo, ngunit sa kaibuturan niya, alam niyang natatakot lang siya. Lumitaw si Albert kasama ang naghihingalong si Glenn, humihingi ng tulong kay Sistine. Siya sa una ay nagdududa at natatakot ngunit sa kalaunan ay nag-iipon ng kanyang lakas ng loob. Gumagawa siya ng CPR kay Glenn habang si Albert ay nag-reviving spell. Ibinigay sa kanya ni Sistine ang lahat, at inutusan siya ni Albert na huwag nang maawa sa kanyang sarili habang nauubos ang oras. Samantala, hostage si Romeo ng organisasyon ng Divine Wisdom, kung saan nakatagpo niya sina Rainer at Rel. Nang nagtanong siya tungkol kay Glenn, isiniwalat nila ang katotohanan, at humingi ng paumanhin si Rel, na nagpahayag ng kanyang dedikasyon sa kanyang kapatid. Pagkagising, nalaman ni Glenn kay Albert kung ano ang nangyari. Namangha siya sa lakas ni Sistine sa pagtulong na buhayin siya, sa kabila ng una nilang hindi pagkakasundo. Iminungkahi ni Albert na isangkot si Sistine sa pagliligtas sa prinsesa, ngunit tumanggi si Glenn, na isinasaalang-alang siya ay isang bata lamang. Inihayag ni Albert na si Burks ay nagtatrabaho kasama sina Rainer at Eleanor, at binanggit ang pangangailangan na pigilan si Rel. Ngunit nais ni Glenn na bigyan siya ng isa pang pagkakataon, sa paniniwalang siya ay nalilito at karapat-dapat na malaman ang katotohanan. Nagtatalo sila kung makikinig si Rel kay Glenn dahil sa kanyang kapatid, ngunit determinado si Glenn na iligtas siya, kahit na nangangahulugan ito ng pakikipaglaban. Ibinigay ni Albert kay Glenn ang kanyang lumang revolver bilang kabayaran sa pag-abandon sa kanila sa korte, at nagpasya silang iligtas si Romeo. Samantala, nakakulong si Romeo, at plano ni Burks na gamitin ang kanyang orihinal na magic para sa proyektong Revive Life, na nagdulot ng kanyang sakit. Sinubukan ni Rainer na i-comfort si Rel, na tila malungkot. Napagtanto ni Eleanor na nasubaybayan sila ni Glenn at Albert, at ipinatawag ni Burks ang mga chimera upang pigilan sila, ngunit madali silang natalo ni Glenn at Albert. Pagbalik sa hotel, sinisisi ni Sistine ang kanyang sarili sa pagpayag kay Rel na makatakas kasama si Romeo, at pakiramdam niya ay hindi siya sapat sa kabila ng kanyang pagsasanay mula kay Glenn.
Habang humihina ang mga depensa ni Burks, personal niyang hinarap sina Glenn at Albert, na naging isang higanteng chimera. Iginiit ni Albert na magpatuloy si Glenn, dahil kaya niyang mag-isa si Burks. Naabot ni Glenn si Rumia, ngunit humakbang si Rel sa pagitan upang protektahan ang kanyang kapatid. Sinubukan ni Glenn na kausapin si Rel, ngunit patuloy niya itong inaatake. Iniiwasan ni Glenn ang kanyang mga pag-atake, at ipinaalala ni Rumia kay Rel ang kanilang masayang sandali na nagmamasid sa tabing dagat. Dahil dito, nag-alinlangan si Rel, at sinamantala ni Glenn ang pagkakataong magtanong kung alam niya ang pangalan ng kanyang kapatid. Nagdududa si Rel sa kanyang sarili dahil hindi niya matandaan ang pangalan nito, at ginamit ni Glenn ang pagkakataong ito para i-immobilize siya gamit ang gravity spell matapos siyang barilin gamit ang kanyang revolver. Nagsisimulang maalala ni Rel ang kanyang tunay na pinagmulan, na inihayag na siya ang unang matagumpay na eksperimento ng Revive Life. Isa siyang clone ng isang batang babae na nagngangalang Elucia, na ang nakatatandang kapatid na si Sion ay pinatay ni Rainer nang subukan niyang ihinto ang proyekto sa tulong ni Glenn. Si Glenn ay dumating ng late upang iligtas sina Sion at Elucia ngunit nailigtas si Rel, tinatrato siya na parang siya si Elucia. Inatake ni Glenn si Rainer, sinisira ang makinarya na nakakulong kay Rumia. Sinubukan niyang tapusin si Rainer sa pamamagitan ng spell, ngunit naligtas si Rainer ng tatlong walang emosyong kopya ng Rel na nilikha niya. Inaatake ng mga copy ang ito sina Glenn at Rel ayon sa utos ni Rainer, ngunit ipinagtanggol sila ni Glenn at sinubukang ibalik sa katinoan si Rel. Sinabi niya sa kanya na mayroon siyang mga bagong kaibigan at dahilan para mabuhay, na nag-udyok kay Rel na tumayo. Sinimulan ni Rel na alisin ang kanyang mga kopya isa-isa. Samantala, ginagamit ni Albert ang kanyang mahika sa apoy upang talunin si Burks, at mabilis siyang naging abo. Ginagamit ni Glenn ang Fool's World para ipawalang bisa ang mga spell ni Rainer at talunin siya ng isang suntok. Pagkatapos ng labanan, lahat ay nakabalik sa isla ng ligtas. Pinatawad ni Sistine si Rel sa kanyang mga ginawa, tinatanggap siya bilang kaibigan. Lahat sila ay nag-e-enjoy sa kanilang oras sa dalampasigan, at binabantayan sila ni Glenn at Albert, na pagtanto na ang kaligayahan ng mga estudyante ang dahilan kung bakit si Glenn ay lumalaban ng husto. Ang mga bata ay naglalaro ng bola sa isang maaraw na araw, at ang bola ay gumulong sa kinauupuan ni Glenn at Albert. Kinuha ni Glenn ang bola at ibinato kay Sistine, isa sa kanyang mga estudyante. Si Albert, pagiging kanyang karaniwang sarili, nagkomento na may kamukha si Sistine pero hindi na siya nagdetalye. Samantala, bumalik si Eleanor sa Divine Wisdom Grandmaster, ibinahagi ang balita na nakuha niya ang magic para sa Reviving Life. Tila mayroon silang ilang malalaking plano sa mga gawa. Nang maglaon, bumalik silang lahat sa lungsod, at nagsimulang tumira si Rel sa bahay ni Sistine kasama si Rumia. Mabait ang pakikitungo sa kanya ng mga magulang ni Sistine, at sinubukan ni Rel na makapag-adjust sa bago niyang tahanan. Isang gabi, habang nakatayo sa balkonahe kasama ang mga babae, taos-pusong humingi ng tawad si Rel sa kanyang mga nagawa noon. Tiniyak ni Sistine at Rumia sa kanya na napatawad na nila siya at mahalaga sila sa kanya. Kinabukasan, nagtungo si Sistine sa silid-aklatan upang magsaliksik sa Melgarius Castle. Nakasalubong niya si Celica, na nagudyok sa kanyang pag-aaral sa kasaysayan ng kastilyo. Kumarap din si Glenn at nagpasalamat kay Sistine sa pagligtas sa kanya noong nakaraan nilang pakikipagsapalaran. Pero namula si Sistine, naalala ang ginawa niyang halik kay Glenn habang nag-CPR. Nakagalit ito kay Rel sa pag-aakalang may nagawang masama si Glenn kay Sistine. Hinabol niya si Glenn sa paligid ng paaralan gamit ang kanyang espada, handang ipagtanggol ang kanyang bagong kapatid. Habang hinahabol, natisod si Glenn sa isang karwahe, ngunit isang spell na ginawa ng isang lalaking nagngangalang Leos ang nagligtas sa kanya sa tamang oras. Nagpakilala si Leos bilang bagong guro sa akademya at binanggit niya na engaged na siya kay Sistine mula pagkabata. Pinuri niya si Glenn sa kanyang mga pamamaraan sa pagtuturo at inanyayahan siyang obserbahan ang kanyang klase. Si Glenn ay pumasok sa klase ni Leos at kinilala na si Leos ay isang mahusay na guro. Gayunpaman, napansin niya na ang mga pamamaraan ni Leos ay maaaring mapanganib para sa mga mag-aaral. Naramdaman ni Rumia ang hindi pagsang-ayon ni Glenn, ngunit ang ibang mga estudyante ay humanga. Pagkatapos ng klase, inimbitahan ni Leos si Sistine para sa isang pribadong pag-uusap. Hiniling ni Rumia kay Glenn na mag-eavesdrop sa kanilang pag-uusap, kaya ginawa nila. Nag-propose si Leos ng kasal kay Sistine, ngunit tumanggi siya, dahil ayaw niyang talikuran ang kanyang pangarap na tuklasin ang Melgarius Castle. Pinayuhan siya ni Leos na talikuran ang pangarap na iyon, sinabing imposibleng makamit. Lumabas si Glenn sa pinagtataguan at sinabihan si Sistine na sundin ang kanyang puso. Hindi nagustuhan ni Leos ang pakikialam ni Glenn at sinabihan siyang manatili sa kanyang negosyo. Bilang tugon, nagpa siya si Sistine na magsinungaling at sinabi kay Leos na siya ang kasintahan ni Glenn, na ikinagulat ni Glenn at Leos. Nagpa siya si Glenn na maglaro kasama, gumawa ng higit pang mga kasinungalingan upang bigon si Leos, na nag-isip na si Glenn ay isang tanga. Sa huli, hinamon ni Glenn si Leos sa isang tunggalian sa pamamagitan ng paghagis ng isang guwantes, at agad na tinanggap ni Leos ang hamon, bumalik sa kanyang klase na may determinadong tingin sa kanyang mukha.
Tinipon ni Glenn ang lahat ng kanyang mga mag-aaral upang pag-usapan ang nalalapit na Magical Body Contest, na ginawa ni Lias bilang isang malaking kompetisyon ng grupo sa pagitan ng kanilang mga klase. Desidido siyang manalo sa patimpalak na ito, at mayroon siyang espesyal na dahilan para dito. Sinabi niya sa mga bata na kung manalo sila, maaari niyang pakasalan si Sistine at hindi na kailangang magtrabaho muli dahil nagmula ito sa isang maharlika na pamilya. Nagulat ang mga estudyante sa revelasyong ito, at ang ilan sa kanila ay napakagik-gik nang maisip na ikakasal na ang kanilang guro. Tila walang pakialam si Glenn sa kanilang mga reaksyon. Nakatutok siya sa pagkapanalo. Nang maglaon, nakipagkita si Glenn kay Albert sa isang bar at ibinahagi ang kanyang mga plano sa kanya. Hindi makapaniwala si Albert, iniisip niya na hindi talaga mahal ni Glenn si Sistine at isa lang itong kalokohang ideya. Pero seryoso si Glenn dito. Sa kanilang pag-uusap, si Albert ay nagbigay ng seryosong bagay. Binalaan niya si Glenn tungkol sa isang mapanganib na gamot na tinatawag na Angel's Dust na ipinamamahagi sa lungsod. Ang gamot na ito ay maaaring gawing puppet ang mga tao, na kinokontrol ng ibang tao. Nagulat si Glenn sa kanyang narinig, dahil inakala niyang matagal nang nawala ang gamot na ito. Hinimok ni Albert si Glenn na lumayo sa anumang bagay na may kaugnayan sa gamot na ito, ngunit determinado si Glenn na mag-imbestiga. Pagkatapos ay binanggit ni Albert ang isang babae na nagngangalang Sarah, at itinuro na nakita ni Glenn ang pagkakatulad nila ni Sistine. Napaisip nito si Glenn tungkol kay Sarah, na dating kasamahan sa korte. Sinuportahan niya ang kanyang pangarap na maging isang salamangkero ng hustisya. Napuno ng alaala ni Glenn ang tungkol kay Sarah, at hindi niya maiwasang makaramdam ng koneksyon sa pagitan nila ni Sistine. Alam niyang kailangan niyang malaman pa ang tungkol sa Angel's Dust at kung ano ang nangyayari sa lungsod. Sa wakas, dumating ang araw ng duel sa pagitan ng Class 2 at 4, kasama sina Glenn at Lias bilang mga kinatawan. Ipinaliwanag ni Hailey, ang referee, ang mga patakaran ng tunggalian sa lahat. Sinabi niya na ang koponan na makukuha ang base ng kaaway o matatalo ang kinatawan mula sa kabilang panig ay mananalo. Gayunpaman, binanggit din niya na tatagal lamang ng 3 oras ang labanan. Nagtagal si Lias para kausapin si Sistine bago nagsimula ang tunggalian. Sinabi nito sa kanya na gusto niyang ibigay niya ang lahat at patunayan niya rito na karapat-dapat siya sa puso nito. Medyo romantic itong pakinggan, at medyo namula si Sistine. Sa kabilang banda, ibang-iba ang mensahe ni Glenn para sa kanyang klase. Sinabi niya sa kanila na kailangan nilang manalo para makapagpakasal siya sa pera. Hindi napigilan ng mga estudyante ang tumawa sa kanyang mapurol at medyo makasarili na layunin. Damang-dama ang tensyon sa hangin nang magsisimula na ang tunggalian. Ang parehong mga koponan ay handa na ibigay ang kanilang lahat, at ang mga mag-aaral mula sa mga Class 2 at 4 ay humarap sa isa't isa ng may determinasyon sa kanilang mga mata. Si Sistine ay napunit sa pagitan ng kanyang katapatan kay Glenn at ng kanyang pagmamalasakit kay Lias, na tila tunay na interesado sa kanya. Sa pagsisimula ng tunggalian, ang mga estudyante mula sa magkabilang klase ay nagpakawala ng kanilang mahiwagang kapangyarihan. Lumipad sa himpapawid ang mga spelling, na lumilikha ng nakasisilaw na pagpapakita ng liwanag at kulay. Nagkaharap sina Glenn at Lias, bawat isa ay gumagamit ng kanilang kakaibang salamangka upang subukan at makakuha ng mas mataas na kalamangan. Napabuntong hininga si Sistine habang nagpapatuloy ang labanan. Alam niya na ang tunggalian na ito ay hindi lamang tungkol sa pagkapanalo. Ito ay tungkol sa pagpapatunay ng halaga at determinasyon ng isang tao. Desidido si Glenn na pakasalan si Sistine at hindi na muling magtatrabaho, habang determinado naman si Lias na ipakita kay Sistine na siya ang para sa kanya. Parang lumabo ang 3 oras habang buong lakas na lumaban ang mga estudyante. Ito ay isang matinding labanan, na ang magkabilang panig ay tumatangging sumuko. Sina Glenn at Lias ay nagpatuloy sa paglalaban, ang kanilang mahika ay nagbanggaan sa isang kamanghamanghang pagpapakita ng kapangyarihan. Sa huli, ang matalinong taktika at pagiging maparaan ni Glenn ang nagbigay daan sa kanyang koponan na makuha ang base ng kaaway at masigurado ang tagumpay para sa Class 2. Ipinagmamalaki ni Glenn ang kanyang mga mag-aaral para sa kanilang pagsusumikap at pagganap. Sa kabilang banda, hindi tinanggap ni Lias ang pagkakatabla. Sinimulan niyang pag-alitan ang kanyang mga estudyante sa pagkatalo, ibig sabihin ay hindi niya mapapangasawa si Sistine. Hindi makayanan ni Glenn na makita ito at pumasok. Inihagis ni Lias ang kanyang guwantes, na hinamon muli si Glenn sa isang tunggalian. Walang pag-aalinlangan na tinanggap ni Glenn. Napagtanto niya na hindi susuko si Lias kay Sistine at sinisikap niyang huminto sa pag-aaral at sumama dito. Desidido si Glenn na huwag sumuko sa ideyang magpakasal sa kayamanan ni Sistine. Ngunit nang malapit na silang maglaban, namagitan si Sistine. Nais niyang may sabihin sa bagay na iyon. Sa determinadong tingin, sinampal niya si Glenn, pakiramdam niya pareho silang tinatrato ni Lias na parang bagay. Nang makita ito, nagpa siya si Romeo na pumasok din. Kinausap niya si Sistine at tiniyak na hindi siya pakakasalan ni Glenn para lang sa pera. Dahil dito, muling pinag-isipan ni Sistine ang kanyang paninindigan, at sinubukan niyang kausapin si Glenn.
Nais din makausap ni Rumia si Glenn dahil may kakaiba siyang naramdaman nang makita niya si Leos. Ipinaalala nito sa kanya ang katakot-takot na pakiramdam niya nang makasalubong niya si Burks. May kakaiba kay Leos, at gusto niyang malaman ito. Sa isang lihim na pagpupulong, nakatagpo ni Leos ang isang lalaking nagngangalang Jot Eyes. Napag-usapan nila ang plano ni Leos na pakasalan si Sistine at palayasin si Glenn. Nais ni Leos na magkaroon ng higit na kapangyarihan ang kanyang pamilya, na matiyak ang kanyang posisyon bilang susunod na pinuno. Natagpuan ni Jot Eyes na nakakatuwa ang planong ito. Samantala, pabalik sa akademya, nawala sa isip si Glenn. Binanggit niya ng malakas ang pangalang Sarah. Narinig ni Sistine at tinanong si Glenn kung sino si Sarah. Gusto rin niyang malaman kung bakit niya hinamon si Leos sa isang tunggalian. Noong una, sinubukan ni Glenn na itago ang katotohanan, ngunit pagkatapos ay nagpasya siyang maging tapat kay Sistine. Sinabi ni Glenn kay Sistine na kamukha niya si Sarah. Ipinaliwanag niya na noong bata pa siya, pinangarap niyang maging salamangkero ng hustisya. Ngunit sumuko siya sa pangarap na iyon nang makita niya kung gaano kahirap ang mahiwagang mundo. Nagdulot ito ng sama ng loob niya sa magic. Si Sarah ang tumulong sa kanya na magpatuloy. Sinuportahan niya ito, ngunit nakalulungkot, namatay siya sa isang misyon na hindi siya kayang protektahan ni Glenn. Pagkatapos noon, nagpasya si Glenn na iwanan ang lahat at maging isang tamad. Hinamon niya si Leos dahil ayaw niyang makakita ng ibang sumusuko sa kanilang mga pangarap. Ipinaalala nito sa kanya kung kailan siya nawalan ng pag-asa. Nabuhayan ng loob si Sistine nang marinig na hindi lang pera ang motibasyon ni Glenn dahil, sa puso niya, alam niyang hindi ito susuko sa pagpapakasal sa kayamanan. Sinabi ni Sistine kay Glenn na ang paggamit ng kadakilaan ay mahirap, at kung minsan ay nahihirapan siyang magpatuloy. Ngunit dahil naniniwala si Glenn sa kanya, patuloy siyang sumusulong. Naunawaan niya na kapag nasa tabi niya si Glenn, malalampasan nila ang anumang hamon ng magkasama. Habang sina Glenn at Sistine ay may heart-to-heart na pag-uusap, biglang naputol ang moment nila ni Leos. Matapang niyang sinabi na alam niya ang lahat tungkol sa nakaraan ni Glenn. Nagalit talaga si Glenn dito, at binalaan niya si Leos na huwag nang magsalita pa. Ngunit hindi pinakinggan ni Leos ang babala ni Glenn. Sa halip, ibinuhos niya ang mga butil at ibinunyag na sa korte, kilala si Glenn bilang tanga. Nagalit si Glenn nang marinig ang palayaw na ito, at sinubukan niyang salakayin si Leos. Sa gulat ni Glenn, si Leos ay bihasa sa military martial arts, at madali niyang napigilan ang pag-atake ni Glenn. Parang walang nakita si Glenn. Ngunit iyon lamang ang simula ng mga sorpresa. Ipinatawag ni Leos ang mga kakaibang nilalang na tinatawag na Taltos, at ang mga nilalang na ito ay nagsimulang saktan si Glenn. Naging malinaw na si Leos ay hindi kapanipani walang makapangyarihan, mas malakas kaysa kay Glenn. Iniwan ng mga Taltos si Glenn sa lupa, natalo at nasaktan. Sinabi ni Leos kay Glenn na umalis, at sa mabigat na puso, tumayo si Glenn at naglakad palayo. Alam niyang hindi siya mananalo sa laban na ito. Gayunpaman, hindi tumigil doon si Leo. Nilingon niya si Sistine at pinagbantaan. Sinabi niya sa kanya na kapag hindi niya ito pakakasalan, ibubunyag niya ang sekreto ni Rumia at Rel sa buong imperyo. Ang sekretong ito ay maaaring maglagay ng parehong Rumia at Rel sa malaking panganib. Pakiramdam ni Sistine ay nakulong. Ang batang lalaki na kinalakihan niya, ang dati niyang kilala, ay hindi nakatulad. Nagbago siya sa isang taong hindi niya makilala. Natakot siya sa bagong bersyon na ito ni Leos. Sa mabigat na puso at sa matinding pressure, walang choice si Sistine kundi tanggapin ang proposal ni Leos. Pumayag siyang pakasalan ito, kahit hindi ito ang gusto niya. Dumating ang sumunod na araw, ngunit hindi nagpakita si Glenn para sa tunggalian, na nagparamdam kay Sistine na parang pinagtaksilan. Hindi lang iyon, ngunit hindi rin nagpakita sa academy si Glenn matapos ang pangyayari kagabi. Mabilis na kumalat ang balita sa buong akademya. Nang mabalitaan ng mga estudyante ng Class 2 na tinanggap na ni Sistine ang proposal ni Leos at ikakasal na ito, natigilan sila. Alam nilang may mga pangarap at ambisyon si Sistine na pinaghirapan niyang makamit. Ang biglaang pagbabagong ito sa kanyang buhay ay hindi inaasahan. Nalilito at nag-aalala, nilapitan siya ng mga kaklase ni Sistine para intindihin ang nangyari. Hindi sila makapaniwala na ganoon kadaling sumuko siya sa kanyang mga pangarap. Tinanong nila siya kung bakit niya ginawa ang desisyong ito. Tumingin si Sistine sa kanyang mga kaibigan na may bakas ng lungkot sa kanyang mga mata. Ipinaliwanag niya na kung minsan ang mga pangarap at katotohanan ay hindi magkatugma. Ang kanyang pangarap na tuklasin ang Melgorius Castle ay palaging isang malayong layunin, at ngayon ay kailangan niyang harapin ang katotohanan ng kanyang sitwasyon. Lumapit sa kanila si Leos, ang kanyang magiging asawa, at si Sistine ay sumama sa kanya nang hindi lumalaban. Ang kanyang mga kaibigan ay nanunood habang siya ay naglalakad palayo kasama si Leos, at ang isang pakiramdam ng pagkabigo ay sumabit sa hangin. Hindi nila maiwasang mag-alala tungkol sa kanya at sa landas na pinili niya. Kabilang sa mga nag-aalalang mukha ay si Rel, na naging malapit kay Sistine noong panahong magkasama sila. Nakita niyang hindi masaya si Sistine sa desisyon niya.
Ang matinding pagnanais na protektahan ang kanyang bagong kaibigan ay bumangon sa loob ni Rel, at gumawa siya ng hakbang upang habulin si Sistine at harapin si Leos. Gayunpaman, si Rumia, na may malalim na pag-unawa sa sitwasyon, ay marahang hinawakan ang kanyang kamay para pigilan siya sa kanyang paglalakad. Ipinaliwanag niya na may plano si Glenn, at kailangan nilang magtiwala sa kanyang paghatol. Alam ni Rumia na laging nandyan si Glenn para protektahan sila at gabayan sila sa mahihirap na sitwasyon. May dahilan siya para payagan si Sistine na gawin ang desisyong ito, kahit na tila labag sa kalooban niya. Kailangan nilang magtiwala sa karunungan ni Glenn at maghintay ng tamang sandali para kumilos. Kaya't, kahit masakit sa kanila na makita ang kanilang kaibigan sa sitwasyong ito, ang mga mag-aaral ng Class 2 ay nagpasya na magtiwala sa plano ni Glenn at matiyagang maghintay ng tamang oras upang kumilos. Alam nilang hindi pa sila binigo ng kanilang guro noon, at naniniwala silang may plano itong ibalik sa kanila si Sistine. Lumipas ang mga araw, iba ang pakiramdam ng akademya nang wala si Sistine. Ang kanyang pagkawala ay nagpabigat sa puso ng lahat, ngunit pinanghawakan nila ang pag-asa na darating si Glenn para sa kanila, gaya ng lagi niyang ginagawa. Makalipas ang mga araw, dumating na ang araw ng kasal ni Sistine kay Leos. Nakatayo siya doon sa kanyang wedding gown, ngunit sa kanyang puso, naaalala niya ang mga pagbabanta at takot na ipinataw sa kanya ni Leos. Sa kabila ng kanyang pag-aatubili, nagpasya siyang ituloy ang kasal at tinanggap si Leos bilang kanyang asawa. Habang ang seremonya ay malapit nang maabot ang kasukdulan nito sa pamamagitan ng isang halik, may isang biglaang pagkagambala. Sumabog si Glenn sa eksena, nag-deploy ng smoke bomb na bumabalot sa lugar ng makapal na usok. Sinamantala ang kaguluhan, mabilis niyang sinunggaban si Sistine at nagmamadaling tumakas kasama niya. Habang tumatakas, ipinagkatiwala ni Glenn kay Rel ang tungkuling protektahan si Rumia, isang responsibilidad na kaagad niyang tinatanggap. Sa sandaling ligtas na sila, sinimula ni Glenn na ipaliwanag kay Sistine na siya ay absent upang maghanda para sa isang paghaharap kay Leos, lubos na alam na maaaring hindi siya manalo. Ang kanilang pag-uusap ay biglang naputol habang lumilitaw ang mga nahawaang individual sa ilalim ng impluwensya ng Angel's Dust. Sinubukan ni Sistine na ipaliwanag ang tunay na dahilan sa likod ng pagnanais ni Leos na pakasalan siya, ngunit ang pagdating ng mga nahawaang tao ay humadlang sa kanya. Samantala, sa ibang bahagi ng lungsod, makikita si Albert at dalawang miyembro ng korte na nakikipag-ugnayan sa mas maraming infected na individual na nakalusot sa isang simbahan. Si Glenn, na nalulula sa sitwasyon, ay lalong nabalisa habang inaalala ang isang nakaraang misyon na ibinahagi niya kay Sarah. Nakaharap nila ang isang pulutong ng mga taong naapektuhan ng Angel's Dust at hindi nila nailigtas silang lahat, na nagresulta sa kalunos-lunos na pagkamatay ni Sarah. Ang presensya ng mga nahawahan at ang mga alaala ng nakamamatay na misyon na iyon ay mabigat sa isip ni Glenn, dahil alam niyang nahaharap sila sa isang mapanganib at hindi inaasahang banta. Sa gitna ng kaguluhan, naalala ni Glenn ang kanyang nakaraan at ang misyon kasama si Sarah. Determinado siyang protektahan ang lahat, kumikilos siya para alisin ang mga nahawaang individual, isang hakbang na ikinagulat ni Sistine. Biglang sumulpot muli si Leo, ngunit may kakaiba. Sumasailalim siya sa isang pagbabago, na inihayag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang Jot Eyes. Pinaghinalaan na ni Glenn ang twist na ito bago ito maging huli. Nagbagsak ng balita si Jot Eyes na nagpapaliwanag na ang totoong Leo ay namatay matapos kainin ang Angel's Dust. Sa pag-unawa sa bigat ng sitwasyon, hinimok ni Glenn si Sistine na tumakas, kumbinsido na hindi sila kabilang sa parehong mundo ni Jot Eyes. Alam niyang dapat silang maghiwalay para sa kanilang kaligtasan, at si Sistine ay sumunod, tumakas mula sa panganib. Inihayag ni Jot Eyes ang kanyang tunay na motibo. Dati siyang miyembro ng korte at ngayon ay naghahanap ng Akashic Records. Ang mga talaang ito ay may hawak na kapangyarihang kontrolin ang mga pangunahing prinsipyo ng mundo. Upang makamit ang kanyang layunin, naniniwala si Jot Eyes na dapat niyang alisin ang mga itinuturing niyang banta sa loob ng imperyo, kabilang si Glenn. Balak niyang gampanan ang misyong ito gamit ang kanyang makapangyarihang Taltos. Sina Glenn at Jot Eyes ay nasangkot sa isang matinding labanan, ngunit nakuha ni Jot Eyes ang higit na kalamangan, na nasugatan si Glenn. Nang ang mga bagay ay mukhang malungkot, si Sistine ay nagmamadaling pumasok upang iligtas siya, na pinipigilan si Jot Eyes na makalayo. Nakiusap siya kay Glenn na maging guro siya tulad noon, na ipinapaliwanag na ayaw niyang mawala ang naging pagkatao niya. Ang mga salitang ito ay tumatak kay Glenn, at sa wakas ay humingi siya ng tulong kay Sistine na talunin si Jot Eyes, kahit na may kaunting tulak mula kay Sistine. Magkasama, bumubuo sila ng isang malakas na koponan. Si Sistine ay humarap sa mga Talpa, gamit ang kanyang mahika upang palakasin ang lakas ni Glenn. Sa kanilang pinagsamang pagsisikap, nakatama si Glenn ng mapagpasyang atake kay Jot Eyes, na natalo siya. Sa pagtatapos ng labanan, ang mga reserbang mana ni Sistine ay naubos, at si Glenn ay nagmamadaling tingnan siya. Samantala, sinamantala ni Jot Eyes ang pagkakataong makatakas gamit ang kanyang mahika. Dahan-daang binuhat ni Glenn si Sistine, na pagod sa labanan. Nagkukumpulan ang mga estudyante niya, nag-aalala sa mga nangyayari.
Tinanong ni Glenn si Sistine kung talagang gusto niya itong manatili sa kanyang guro, kung saan kumpiyansa siyang sumagot, oo. Sa kanyang sagot, dinala siya ni Glenn pabalik sa akademya. Kinabukasan sa akademya, si Glenn ay nakatanggap ng sorpresang pagbisita mula kina Sistine, Rumia, at Rel. Lahat sila ay nasa sabik na matuto mula sa kanya at tumawag sa kanya upang simulan ang klase. Naantig si Glenn sa kanilang sigasig. Samantala, ipinaalam ni Celica, ang punong guro ng kanilang paaralan, kay Glenn na aalis siya upang tuklasin ang isang underground labyrinth sa loob ng ilang araw. Ibig sabihin, si Glenn na lang ang mamamahala. Gayunpaman, hindi siya nag-aalala, at hindi mapigilan ni Celica ang mapangiti nang makita ang dedikasyon ni Glenn sa pagtuturo. Sa masayang diwa, sinimulan ni Glenn ang klase. Ang kanyang mga estudyante ay sabik na matuto, at si Glenn, na may bagong tuklas na layunin at kagalakan, ay nagsimulang magturo sa kanila. Tila maliwanag ang hinaharap, at handa si Glenn na gabayan ang kanyang mga mag-aaral upang maging mga bihasang salamangkero.